Welcome to Dumaguete, the city of gentle people. Today, we are embarking on an unforgettable journey to this beautiful city. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking #adventure. Maaga ang flight natin pa Dumaguete. We're here at the airport lounge waiting for our flight to Dumaguete. Napaka-peaceful ng lounge, perfect for relaxing while waiting for our early morning flight. We will be using our Union Bank Visa Gold credit card for us to have an access here at the Pags Lounge. Here inside, you can use their facilities for free. Pwede kang mag-charge, surf on their strong internet connection, or take a nap while waiting for your flight. And the best part is, you can eat and drink all the foods available here for free for a maximum stay of 2 hours. After 2 hours of flight, we're finally here in Dumaguete. Tara, diretso na tayong mag-check-in sa ating hotel. We will be staying here in Fisol Residences for 3 days and 2 nights. This hotel is 5 to 10 minute walk from Dumaguete Boulevard and different tourist attractions kaya napaka-convenient for us. Quick room tour muna tayo. Our room has 2 single bed. The bathroom has a huge space, complete with toiletries and towel with warm and cold shower. It has a television and a strong Wi-Fi connection. A very cozy and perfect room for our stay. Bago natin simulan ang ating Dumaguete adventure, punta muna tayo sa Dumaguete Public Market at bisitahin ang painitan. Ito ang perfect spot para mag-breakfast at makaranas ng tunay na lokal na pagkain. Sikat dito ang budbod o isang uri ng sticky rice na binalot sa dahon ng saging. Maraming variation ito tulad ng pinakapopular na kabog at budbod sa tsokolate. Good morning guys! So we're here at Dumaguete Public Market. Exactly here in Kainatan. No? Ito daw yung sinasabi nila, tinatawag nilang breakfast hub ng mga taga Dumaguete where you can try different kakanin. No? Kung nag-order tayo ng kanilang special na budbod, try natin to and yung kanilang sticky rice. Yan. So yung sticky rice, you can choose toppings between chocolate or peanut butter. So tayo tinry natin with chocolate and syempre, tatardohan natin din siya ng tableya na drinks. So tara, good morning. Kainit muna tayo. At kapag tapos ka na magpainit, maaari mo na ring libutin ang mga kalapit tourist attraction sa lugar. Tulad nitong Campanario de Dumaguete at Dumaguete Cathedral. Ready na tayo for our Dumaguete adventure. Unang stop, ang Sulphur Vents. Makikita mo pa lang yung usok, alam mo nang unique itong lugar na ito. Dahil volcanic activity ang source nito, medyo may amoy sulfur at sobrang interesting. Kakaibang experience talaga. Next stop, Pulang Bato Waterfalls. Sobrang unique ng kulay ng mga bato dito. Napaka-refreshing ng vibe. Perfect for nature lovers. Next, Forest Camp. Perfect place to unwind and be one with nature. Ang daming activities dito. From swimming sa natural pools to just strolling around. Napaka-serene ng lugar na ito. You can really connect with nature. Time travel ba kamo? Tara dito sa Kataal World War II Museum. Pagpasok mo pa lang sa museum,
mapapansin nyo na agad ang dami ng artifacts at memorabilia from World War II. Ang daming kwento na nakatago sa bawat sulok nito. Ito naman ang collection ng mga weapons na ginamit during the World War. Meron tayong rifles, grenades, at iba pang armas. Imagine, ginamit nila ito noong gera. Ang astig, di ba? Tayo sa Japanese soldier uniform. Ang ganda ng pagkakapreserve dito. Ang detalye at talagang impressive. Nakakatuwa kasi hindi lang sa libro mo to mababasa, kundi dito makikita mo pa talaga. Dito makikita natin ang mga lumang litrato at dokumento. Nakakatuwa kasi bawat larawan may kwento. Ang sarap siguro makinig sa mga storya ng mga taong noong panahon ng digmaan. After a fun-filled morning, syempre nagutom na tayo dahil sa mga pinuntahan at pinagagawa natin. Kaya let's eat at Joe's Chicken and Ato and try their famous grilled chicken. Ang sarap talaga ng chicken inato nila, juicy at flavorful. Plus, the local vibe ng restaurant adds to the experience. At dahil may energy na tayo ulit, we're heading to the most beautiful diving spot in the Philippines, Apo Island. Kung mahilig kayo sa diving o gusto nyo lang makakita ng underwater paradise, this is the place to be. Okay, ready na tayo. Pero bago tayo sumisid at pakipag-swimming with the turtles, quick reminder lang to always follow the rules. And now, let's meet our guide for this fun dive. Ay, ako pala si Carlo Mendez. Gugunahan mo snorkeling or trekking at tulad mo sa Apo Island at may pack. Tapos pangalawa po is bawal tayong umapak sa mga hard corals o soft corals po. Tapos pangatlo po is nakikita niyo yung buoy na yan. Yes. Bawal tayo papasok dyan kasi feeding area na. So bawal pumasok dun sa boy. Kala ko dun yung area kung saan magdadive. Tapos po, pag may gusto kayo sabihin sa guide o may problema kayo, approach nyo lang yung guide po. Approach ka lang. Approach nyo lang. Pagka ganon yan, diba? Pag okay. Pag okay, ganon. Diba? Tamo naman kuya. What's your name po? Si Dari lang ating photographer. Pagka di maganda yung kuha natin. Siya yung May magbabayad. magbabayad. Hi guys! Hi kayo. Look! Nasa mababaw na area pa lang tayo pero may nagpakita na agad na sea turtles. And look at those corals! Ang dami! Iba't ibang klase rin ng mga isda. Apo Island is part of Marine Protected Area. Kaya naman, sobrang diverse at healthy ng marine life dito. Para kang nasa isang giant aquarium. At lahat ng kailangan mo for a perfect dive nandito na. Crystal clear waters, amazing coral reefs, and friendly marine creatures. Sobrang worth it ang pagpunta dito. Ginutom ako sa fun dive na yun ha. Kaya tara, kain tayo dito. Sans Rival Cakes and Pastry began in Dumaguete way back in 1977 pa. It became famous with their buttercream Sylvanas and Sans Rival Cake, which turned out to be favorites among Dumaguete locals and visitors. So ano pa nga ba? E di bumili na rin tayo ng pampasalubong para sa mga mahal natin sa Manila. Isa sa pinaka-iconic at historical na universities dito sa Dumaguete City, ang Silliman University. Ang university na ito ay itinatag noong 1901 ng mga Amerikanong misyonaryo at ito ay isa sa pinakamatandang American University sa Pilipinas. Ito ang Silliman Hall, ang pinakaunang building na itinayo sa campus. Isa itong museum ngayon na naglalaman ng iba't ibang artifacts
at historical items. Tara, pasukin natin. Nagsimula ang Siliman bilang isang paaralan para sa mga batang lalaki. Mayroon lamang itong 15 na estudyante. Pero noong 1910, ito ay binigyan ng pahintulot ng pamahalaan na magbigay ng mga formal na degree sa kolehiyo. At noong 1912, nagsimula itong mag-enroll ng mga babaeng estudyante. The sons of Emilio Aguinaldo were sent to Silliman Institute and were students of Laura. Esteban Aguinaldo in 1912, Miguel Aguinaldo in 1916, and Emilio Jr. in 1927. Ito ang amphitheater, kung saan ginaganap ang iba't ibang events sa school tulad ng cultural shows at graduation ceremonies. Dito sa Silliman, hindi lang historical sites and artifacts ang makikita dito. Sa kanilang cafeteria, ang cheese bread is a must try. Don't leave the campus without buying this super soft and delicious cheese bread. Nightlife ba hanap mo? Dito sa Dumaguete, kakaibang nightlife experience ang mararanasan mo. Pagod mula sa napakahabang araw na tour, dito pwede kang magpamassage. O kaya gutom ka naman. Dito, maraming mga pagkain ang pwede mong pagpilian mula sa mga iba't ibang ulam, boneless lechon, mga iba't ibang ihaw, o inasal, pwede. Or pasalubong naman kaya ang hanap mo. Dito, pwede kang makakuha or makabili ng pampasalubong for as low as 50 pesos. Saang lugar ito? Walang iba kundi sa Dumaguete Boulevard. And tonight, we're joining the Senior Golden Singers of Dumaguete, also known as Pantawan. Kilala ang Dumaguete for its warm and welcoming people. Singing and sharing stories with them is such a heartwarming experience. Alam nyo ba, ilang taon na rin silang mga awit sa lugar na ito. Gabi-gabi, tumatambay sila dito at ang mga nalilikom nilang donasyon ay kanilang pinaghahati-hatian at ang perang nalilikom nila dito ay pinambibili nila ng kanilang maintenance na gamot para sa kanilang mga kanya-kanyang sakit. O di ba? Nakipag-jam ka na, nakatulong ka pa sa kanila. Before we call it a night, let's try the Dumaguete street food, the tempura. Isa sa popular street foods dito and perfect for a quick snack. Hi guys, so dito tayo ngayon sa tempurahan sa kahabaan ng Dumaguete Boulevard. Dito try na natin tong mga famous na street food ng Dumaguete. This is it guys. So guys, ito ang cheese stick. Ito yung tinatawag nila na squid roll. Ito is 10 pesos isa. Tapos ito yung cheese stick, isang order is 20 pesos. Then, meron silang dynamite na 25 pesos. And then, ang kanilang famous, where is that? Na tempura. Parang wala pa ata yung order natin. Wala. Then, merong squid balls and french fries, 30 pesos. Tapos, may naka-ready na nasawsawan sa tabi ng table. So, meron mga hot sauce. So, may matamis, may mayo ketchup, may suka. So, yan guys, napakadaming kumakain. And, mga available na chairs and tables dito na pwede nyong tambayan. Hindi tayo mahilig sa maanghang. Sweet sauce lang tayo. Kasi tayo ay sweet girl. Pa-sweet girl. So, una natin itatry itong kanilang squid roll. Ang cute to.
10 pesos each. So, tikman na natin. Mainat. Kasi, dito sa tempurahan, niluluto nila yung mga orders nyo na hindi sila nakaluto na. So, frozen, ganyan. Tapos ilulutuin pa lang kung kailan kayo mag-order. Ito masarap. Para siyang yung ibang mga dumplings na pwede natin kainin sa mga Chinese restaurant. Ganun yung lasa niya. So, may mga gulay sa loob. Yum. Oh my gosh, the rope. Tapos ito, yung kanilang cheese stick, may budbod ng cheese. And may laman na cheese sa loob. Siyempre, ang kapartner ng cheese is ang mayo ketchup. I eat them. Hindi siya tinated sa cheese. May cheese talaga sa loob. Hindi yung puro ano lang, wrapper lang. Ito masarap. Hindi siya tinipid. Yan yung fries. You can choose your own flavor. Pero plain muna tayo. Typical rice. And this one, natin. Typical squid ball. So yun, ang kakaiba lang dito is yung tempura sa kanila, no? Yung kikiam sa atin sa Manila. Ganun yung itsura ng tempura sa kanila. So unlike tempura na nakasanayan natin like shrimp dito, kikiam yung itsura. So yun, ito lang yung feeling ko na kakaiba dito and I like it. I love it. Super naging favorite ko. Guys, in fairness sa street foods dito malinis yung mga street foods nila kasi nga, di ba, per order, dun pa lang nila lulutuin. Tapos yung mga sausawan nila is naka-tube, so hindi mo walang tendency na sausawan, ganyan. So unlike sa Manila, no, kaya sinabi nila na hepalin. Kasi sino-sino dun sa sauce. So dito, you can make your own sausawan depending dun sa taste, no. Kung gusto mo suka, may matamis, ganyan. Sobrang ang kulang, malinis. Hindi typical street food na madumi. What an amazing adventure here in Dumaguete. From exploring natural wonders to enjoying local cuisine and connecting with the locals. This city has truly captured my heart. Indeed, this is the city of gentle people. Thanks for joining me in this #adventure, and don't forget to like, share, and subscribe for more travel vlogs. Till next time, bye!